ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Pag-amyenda sa Safe Spaces Act, aprobado na sa Senado. Mga bagong probisyon at parusa, alamin. Sinang-ayunan na sa Senado ang panukala na nagpapalawig sa Republic Act No. 11313 o ang Safe Spaces Act, kung saang sakop na nito ang mga umiiral na online harassment na dulot ng Artificial Intelligence o AI. Mas pinalawak din ang definisyon ng safe spaces, kabilang dito ang ilang lugar sa urban at rural areas. Higit pa rito ay mas pinalakas din ang parusa laban sa workplace harassment at maging sa mga eskwelahan at iba pang educational institutions. Ang ilan pang nilalaman ng panukalang ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inaprubahan na sa Senado ang panukalang mag-amyenda sa Safe Spaces Act o ang Republic Act No. 11313 na tutugon sa mga maitatalang gender-based sexual harassment dulot ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa Senate Bill No. 2897 na pinabura ng 23 senador, kasama na sa definisyon ng gender-based online sexual harassment ang AI at iba pang emerging technologies bilang isang paraan upang makapangharas ng isang tao. Bukod dito, mas pinalawak din ang sakop ng public spaces kung saan kabilang na ilang lugar tulad ng mga palayan at bukirin, coastal areas at mga multi-purpose hall. Kung may sasabatas ito, mas pinalakas din ang parusa laban sa workplace harassment kung saan maaaring maharap ang may sala sa kulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multa na hindi bababa ng 10,000 piso at hindi lalagpas ng 100,000 piso. Para naman sa mga employer na hindi ginagawa ang kanilang tungkulin na protektahan ng kanilang mga empleyado, ay mas mataas na rin ang multa na maaaring ipataw na aabot sa maximum na ₱1 piso. Samantala nakapaloob din sa panukala na maaari rin makulong ng 1 hanggang 6 na buwan o multa na 10,000 piso hanggang 100,000 piso ang may sala sa sexual harassment sa mga paaralan at iba pang educational institutions, mas mataas kumpara sa umiiral na RA 11313. Gayun din, mas malaking parusa ang maipapataw sa mga school heads. Depende sa malalabag nitong seksyon sa batas na may pinakamataas na multa na 300,000 pesos. Parusa sa operasyon ng mga iligal na dump site. Alamin. Ang wastong pagtatapon ng basura ay responsibilidad ng bawat isa dahil gaya ng popular na kataga, kung ano ang ibato mo ay siya ring babalik sa iyo. Ang pagtatapon sa maling tapunan ay maaaring maging sanhi ng mga sakuna at sakit. Kaya patuloy ang pangangasiwa ng gobyerno ng mga tukoy na lugar kung saan lamang ligtas na magtapon at mag-imbak ng basura. E paano naman kung ang mga tao ay gumagawa ng kanya-kanya nilang tapunan nang walang patnubay ng otoridad? Ano ang kinahahatnan nito? Alamin sa aking report. Nananatiling nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng National Solid Waste Management Commission sa wastong paraan ng pagtatapon ng basura sa mga bayan at syudad. Taon-taon kasi may mga napapaulat na mga bakanteng lote kung saan iniimbak ang mga basura. Nagsisimula sa paisa-isang supot hanggang sa gabundok na basura na ang tumatambad sa otoridad. Ayun pala, na-convert na sa dump site ang lugar. Ang mga illegal na dump site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Nakasaad sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ilalim ng Section 37 o ang Prohibition Against the Use of Open Dumps for Solid Waste na ipinagbabawal ang operasyon ng mga open dump site bilang tapunan ng mga solid waste. Nagiging banta kasi ito sa kalikasan at kalusugan ng mga residente na naninirahan dito. Ang sinumang mahuling nagtatapon o nangangasiwa ng mga illegal na dump site ay pagbabayari ng 500,000 pesos at karagdagang 5 hanggang 10% kita nito sa isang taon sa unang offense. Maaari namang multa at pagkakakulong na 1 hanggang 3 taon ang ipataw sa may sala sa ikalawa at susunod pang offense. Mga ipinagbabawal na gawain malapit o sa ilalim ng linya ng kuryente. Alamin, ang mga
poste ng kuryente ay itinatayo sa mga estratehikong lugar kung saan hindi ito nakakasagabal sa daan o daloy ng trapiko. Ngunit, sapat na naaabot ang sakop nitong komunidad. At para mapanatili ang kaligtasan sa mga lugar na ito, mayroong batas na nagbabawal sa mga gawain malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Kung ano-ano ito, alamin sa aking report. Ang mga pwesto kung saan nakatayo ang mga tore o poste kung saan dumadaloy ang kuryente ay binabantayan ng otoridad para mapanatili ang kaligtasan ng mga residente na naninirahan sa paligid nito. Dito, mayroong mga nakatakdang sapat na distansya kung saan lamang maaaring gawin ng ilang aktibidad at mayroong ding tala ng mga gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim o malapit dito. Nakasaad ito sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act kung saan ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o halaman malapit sa linya ng kuryente dahil iniiwasan na dumikit ang sanga ng puno o anumang parte nito na maaaring magdulot ng sunog. Bawal din ang mismong pagsusunog, pagsisiga o pagsisindi ng apoy sa ilalim o malapit dito. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bahay o anumang istruktura at iniiwasan ang paglalaro o pagpapalipad ng mga saranggola. Maski ang pagpaparada o pagpapatakbo ng mga matataas at malalaking sasakyan ay hindi rin pinahihintulutan. Ayon sa batas, ang mga gawaing ito ay maaaring makaantala sa daloy ng kuryente sa mga transmission lines at magdulot ng power interruption o kaya naman ay magdulot ng aksidente. At ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring parusahan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o multa na 50,000 pesos para sa unang offense. Prisyon koreksyonal naman o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o multa na 100,000 pesos ang ipapataw sa may sala sa ikalawang offense. Habang prisyon mayor o 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong o 200,000 na multa ang maaaring kaharapin ng lumabag sa ikatlo at susunod pang offenses. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Parusa sa mga TV network na hindi sumusunod sa alituntunin ng closed captioning. Alamin, sa ngalan ng inklusibong pagbabalita, paghahatid ng impormasyon at paglilibang ng iba't ibang uri ng manonood at makikinig, ang mga TV network sa Pilipinas ay inaasahan na sumunod sa mga alituntunin na tumutugon sa pangangailangan ng ilang grupo ng tao. Isa na riyan ang closed captioning na nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga kababayan natin na bingi at mahina ang pandinig na ma-access ang mga palabas at programa sa telebisyon. Kung ano-ano ang kaakibat ng batas na ito, alamin sa report na ito. Ang mga palabas at programa sa telebisyon ay hindi maikakaila na mas bukas para sa mga tao na normal ang pandama o iyong mga walang kapansanan. Kaya sa paglipas ng panahon, marami ang nagsusulong ng iba't ibang paraan upang gawin itong mas inklusibo para sa lahat ng manunood at makikinig. Kabilang na riyan ang paggawa ng mga batas at alituntunin para sa mga TV networks na nag-aatas sa mga ito na bigyang espasyo ang mga espesipikong individual o grupo ng tao sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, katulad na lamang ng closed captioning. Ang RA 10905 ay ang closed caption law ng bansa na nag-aatas sa lahat ng may hawak ng prangkisa o operator at mga program producer na sumunod sa mga alituntunin ng closed captioning sa kanilang mga programa at pagbo-broadcast. Sa ilalim ng batas na ito, tinutukoy ang closed captioning bilang paraan ng paglalagay ng subtitle hango sa mga pahayag at pag-uusap sa palabas na kadalasang mababasa sa ibabang bahagi ng screen. Layo nitong gawing mas inklusibo ang panunood lalo na para sa mga taong bingi o mahina ang pandinig. Ito ay magmimistulang link o connection sa kanila upang malaman kung ano ang mga kaganapan sa kanilang paligid at kung ano ang pinapakita sa programang ipinapalabas sa telebisyon. Ang batas na ito ay napapasailalim sa pamamahala ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB at National Telecommunications Commission at iba pang kaugnay na ahensya. At ang franchise holder o operator na lumalabag dito ay maaaring pagbayarin ng multa na hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi higit sa 100,000 pesos o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte.
At kung mapatunayan na ang lumabag na korporasyon o asosasyon ay nagpabaya at sadyang hinayaan ng paglabag na ito, maaaring matanggalan ng business permit ang negosyo at hindi na muling makapag-operate pa. Ang mga alituntuning nakasaad sa ilalim ng batas na ito ay naaayon sa Convention on the Rights of Persons with Disability noong 2008 at pinagtibay ng Pilipinas na layong bigyan ng pantay na karapatan, access, pagkilala sa linguistic at cultural na pagkakakilanlan ng mga taong may kapansanan. Biktima ng mail order bride scheme, naharang sa NAIA, parusa sa mga sangkot, alamin. Naharang ng Bureau of Immigration ang isang 22 anyos na babae na biktima umano ng mail order bride scheme bago ito makaalis ng bansa. Pagdidiin ng otoridad, ang mga natatali sa ganitong uri ng kasal ay kadalasang nauuwi sa karahasan at pananamantala. Ano naman ang kakaharapin ng mga sangkot dito? Alamin sa report na ito. Isang 22 anyos na babae ang hinihinalang biktima ng mail order bride scheme ang nahuli at naharang ng Bureau of Immigration, Protection and Border Enforcement Section sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa ulat, papasakay sa flight ng Philippine Airlines papuntang Shanghai, China ang biktima. Batay sa unang mga pahayag nito, nang sumailalim sa immigration, bibisita raw ito sa kanyang Chinese na asawa. Ngunit, hindi na naging akma ang mga sumunod nitong pahayag ukol sa detalye ng kanilang kasal, dahilan para pagdudahan ito ng mga tauhan ng BI. Sa huli, inamin ng biktima na nakilala lamang niya ang napangasawa sa isang online application noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nagkita umano sila sa sumunod na araw at agad na kinasala kapalit ng 50,000 pesos na salapi na ginamit niya para sa kanyang pamilya. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, ang mga ganitong uri ng kasal ay ilegal. Kadalasan, naiipit ang mga babaeng Pilipino sa pseudo-marriage kagaya nito, kung saan kinukuha sila ng mga napangasawa abroad at pinagtatrabaho bilang mga domestic worker nang hindi pinapasweldo. Nakakalusot ito dahil sila ay kasal sa kanilang mga pinagsisilbihan. Ayon sa Republic Act No. 10906 o ang Anti-Mail Order Spouse Act na nangangalaga sa karapatan ng mga Pilipino. Layo ng batas na magbigay proteksyon labang sa mga iligal na gawain, negosyo at transaksyon kung saan inaalay ang mga Pilipino sa kasal sa mga dayuhan na maaari silang gawing biktima ng pang-aabuso, pananamantala, prostitusyon at karahasan. At nakasaad sa Section 4 ng nasabing batas na ang sinumang mahuling sangkot sa mail order bride scheme ay maaaring makulong ng 15 taon at pagbayarin ng multa mula 500,000 hanggang 1 million pesos. Kapag napag-alaman namang isang grupo o sindikato ang sangkot sa iligal na gawain, maaari itong makulong ng 20 taon at pagmultahin ng 2 hanggang 5 milyong piso. Bukod dito, ang sinumang mapatunayang may kaalaman sa ganitong operasyon na tumutulong, nakikibahagi at kumikita mula rito, kahit na hindi siya ang nangunguna, ay may karampatang parusa rin na kulong na 10 taon at multa na 100 hanggang 500,000 pesos. Parusa sa mga fixers sa government transaction. Alamin, marami ng post sa social media ang nag-offer ng online fixing services sa ilang transaksyon sa gobyerno tulad ng pagkuha ng mga dokumento. Ang ilan, kumakagat dito upang maiwasan ng mainip sa mahabang pila at mabilis mo agad na makuha ang iyong kailangan. Dahil magbabayad ka lang, bahala na ang fixer sa pag-aasikaso nito. Ang ganitong gawi ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas, lalo na kung ang fixer ay nagtatrabaho mismo sa gobyerno. Ano nga ba ang parusa sa fixer? Alamin sa report na ito. Pangunahing layunin ng pamahalaan na pagsilbihan nito ang mga mamamayan. Kaya nakalagay sa konstitusyon na sa lahat ng pagkakataon ng mga nagtatrabaho sa public office ay marapat lamang pagsilbihan ng mga Pilipino na may integridad dahil isa itong public trust. Ngunit sa ilang mga opisina ng gobyerno ay maaari pa rin nanatili ang mga maling gawi. Tulad na lamang ng sistema ng mga fixers gaya na lamang sa mga opisina ay upang makakuha ng lisensya, permit at iba pang dokumento kung saan upang mapabilis ang transaksyon ay humingi ang isang empleyado ng mataas na kabayaran. Ayon sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act, ang fixers ay ang sino man o kahit hindi empleyado ng isang public office ang nag-offer na mas pabilisin ang pagkumpleto sa mga transaksyon na may kapalit na halaga. Ang fixing o pakikipagsabuatan sa mga fixer ay hindi pinapahintulot sa batas.
Batay sa Section 13 ng naturang batas, maaaring maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mapapatunayan ng fixer o nakipagsabuatan sa mga ito. Matatanggal din ito sa serbisyo at papatawad din ng perpetual disqualification sa mga posisyon ng gobyerno at maaaring makulong sa 1 hanggang 6 na taon at multa na kalahating milyong piso hanggang 2 milyong piso. Parusa para sa diskriminasyon sa mga mayroong HIV. Alamin, ang pagkakaroon ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang dahilan upang makaranas ang isang tao ng diskriminasyon, lalo na sa pagkuha ng trabaho, pag-enroll sa mga eskwelahan, at access sa mga health services at iba pa. Kaya naman, mayroong batas na layong protektahan ang mga may HIV o AIDS laban sa anumang uri ng diskriminasyon. Ang maaaring kaharapin ng mga taong gagawa nito, alamin sa report na ito. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng sakit na umatake sa immune system ng isang tao. Madalas itong nakukuha sa unprotected sexual intercourse at kung hindi naagapan ay maaaring umantong sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Higit pa sa sakit na ito, isa pa sa kinakaharap ng mga taong mayroong HIV ay ang stigma sa lipunan. At ang mas malala pa ay ang diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa mga ito. Kaya nakalagay sa batas ang pagsisiguro na natatamasa ng mga taong may HIV ang basic human rights at napoprotekta dito sa anumang uri ng diskriminasyon. Alinsunod sa Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, particular sa Section 49 nito, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa pagkuha ng trabaho, pagpasok sa mga eskwelahan at pag-access sa mga medical na serbisyo kabilang ang burial services. Ipinagbabawal din ang dagdag restriction sa pagbiyahe, paghanap ng tahanan, pagbawal tumakbo sa eleksyon at hindi pagtanggap sa mga uri ng insurance at loan services. Ang mapapatunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa kulong na 6 na buwan hanggang 5 taon o multa mula 50,000 hanggang kalahating milyong piso. Maaari ring maharap ang may sala sa administrative sanctions tulad ng multa, suspension ng pagtanggal ng mga business permit o ng professional license. Parusa laban sa diskriminasyon sa mga mayroong mental health condition. Alamin, bukod sa batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga may HIV, ay may umiiral ding batas na sumisiguro na natatamasa rin ng mga taong may mental health condition ang mga pangunahing karapatan at ligtas na espasyo sa ating komunidad. Kaya bahagi ng batas ang pagbabawal sa diskriminasyon sa mga taong mayroong mga health condition. Kung ano ang nilalaman ng batas at maaaring kaharapin ng mga taong lalabag dito, alamin sa report na ito. Sa ating ginagalawang lipunan ay maaaring nananatili ang mga maling persepsyon patungkol sa mental health. Nasa halip ay makatugon sa nasyonal na problema ay napapalawak lamang ang stigma sa mga ito. Ayon sa Department of Health o DOH, mahigit 3.6 milyong Pilipino ang nakakaranas ng mental, neurological at substance use disorder, kung saan ang anxiety at depression ang mga pangunahing kaso. Ngunit ang pagkakaroon ng mental health condition ay hindi isang dahilan para hindi nila matamasa ang pantay na pagtingin at oportunidad o hindi naman ay limitahan ang kanilang mga karapatan lalo na sa trabaho. Ayon sa Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act, isang responsibilidad para sa isang workplace ang bumuo ng mga polisiya at programa kung saan natutugon ang mga issue patungkol sa mental health tulad ng pag-alis sa stigma at diskriminasyon at mabigyan ng sapat na suporta ang mga empleyadong mayroong mental health condition. Base sa Section 4 ng batas, ang diskriminasyon ay mga akto kung saan na-exclude o nalilimitahan ang karapatan at kakayahan ng isang tao dahil lamang sa pagkakaroon nito ng mental health condition. Kung kaya ay pinagbabawal din sa batas ang anumang uri ng diskriminasyon. Ang sino mang mapatutunayang lumabag ay maaring maharap sa kulong na 6 na buwan hanggang 2 taon o multa na 10,000 piso hanggang 200,000 piso. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!